again to my channel. So, for today's ganap guys, nandito tayo ngayon, no? Nakaupo tayo ngayon dito kasi nagpapahinga tayo dahil break time. Meron tayong 1 hour break time. So, sa 1 hour na yan, so, gagawa ako ng vlogs, no? Update muna dito sa sitwasyon natin, dito sa ating pinagtututihan. So, gayon pa man, sa araw na ito, nagpapasalamat tayo dahil tapos na yung bagyo, o diba? Yung bagyong Christine. Tapos na siyang nananalasa, no? Sa mga iba-ibang lugar. So, sad to say, sorry sa mga nasalanta ng bagyo na nagkaroon ng mga sakuna, no? Pero dito na naman, sa awa ng Diyos, dito sa area namin, okay naman siya. Umulan na siya ng malakas during nung bagyo Christine, pero ngayon wala na yung bagyo. May konting patak pa naman ang ulan, pero okay na siya. So ngayon is break time namin. Nandito kami ngayon sa school, no? Nakaupo lang kami dito. Nantay namin matapos yung break time namin, tapos babalik na naman kami sa aming trabaho. So yung update natin ngayon guys is dito, gusto ko lang po iparam sa inyo na hindi ganun kadali ang buhay-buhay. So may nagtatanong sa atin, no, na maganda na ba daw ang trabaho natin dito sa Manila? Actually, pasalamat pa rin tayo kay God na meron tayong trabaho, no? Kahit sabihin natin, hindi man siya, hindi man siya kalakihan ng sahod. Pero at least, kahit pa paano, meron tayong trabaho. O, diba? Pasalamat na tayo doon. So, pagsensya na kayo sa ating Tagalog, no? Medyo may tono tayong Bisaya kasi Bisaya naman tayo. Pero kailangan natin mag-Tagalog para maintindihan ang ating mga kapatiran dito sa pating Luzon, di ba? Hindi naman ang iba nakakaintindi ng Bisaya. So, mainam naman yung, maiginip pa yung Bisaya, nakakaintindi ng Tagalog, di ba? Round tayo guys, di ba? So, ito po, may nagtatanong sa akin kung anong update ng aking buhay. So, siyempre, ganun pa rin. Nandito tayo sa Manila. Ang dami nagsasabi na nakapag-ipon ka na dyan, mayaman ka na. Oh my God, paano tayo yaman sa sahod natin na minimum rate lang dito sa Luzon, di ba? Minimum rate. So, ibig sabihin, minimum rate dito sa Luzon is hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki yung ating sahod. Kumbaga, tama lang na itatawid natin yung ating pang-araw-araw na mga pangailangan. Kung tutuusin, tapos din siya, kulang din siya. Kumbaga, hindi natin lahat nagagawa o nabibili o nagagampanan ng lahat ng ating mga pangailangan. Pero, sa mga bagay-bagay na mga hindi naman importante, binabaliwala natin yan. Siyempre, focus tayo doon sa mga major needs, basic needs natin talaga. Major na basics pa. Hey, utang talaga ninyong Madam Sally. So guys sa aking na-upload na mga video, may mga basher talaga tayo, no? Siyempre, sabi nila, akala nila asinsado na tayo, no? Diba? Sabi nila, uy, asinsado ka na dyan kasi nakapaghikaw ka ng gold. So actually, itong hikaw ko na gold, guys, hindi ito tunay. Props lang ito sa buhay-buhay. So kailangan natin magkaroon ng hikaw para kunwari, diba? Kunwari anong ganyan. Pero ang totoo niyan guys, sabi nila maglagay daw ng hikaw sa or something na kumikinang sa katawan natin para hindi daw tayo mabati. O sino bang hindi na niniwala ng mga bati-bati dyan at naniniwala ng mga bati-bati kunwari yung para hindi ka daw mausog. Kasi instead daw na sa'yo daw pupunta yung sa katawan mo daw yun mapupunta yung bati, maharangan daw nitong mga gold natin sa ating mga spark sa ating katawan, yung mga nag-spark sa ating mga katawan tulad niyan. Actually ito guys, para malaman nyo, no, sa mga nagtatanong sa akin dyan at nag-PPM inbox na ako daw ay asinsado na dito sa Manila, hindi totoo yung mga iniisip nyo guys. So nagkaroon ako nito, kung actually ito faded na nga to guys, so faded na to. Yan, 35 pesos lang po ito, 35 pesos lang po ito sa tabi-tabi, no? Binili ko to sa chat talaga para kung may nakasabit naman sa tainga natin. Tsaka halimbawa, mayroon mga taong may mga usog, hindi tayo may usog kasi meron tayong narawag na panlaban, no? Agaw attention sa kanila. Hindi sa dito sila didiretso sa atin. So dito sila napapatingin, nakalala, wow, may gold sila kumikinang. Hindi nila alam pala fake o fake. Hindi siya tunay. Saka ito namang relo, baka iniisip naman ng iba. Sabi may relo ko, we've got it. Yung relo na yan, actually guys, mumurahin lang din ito, 300. So isa lang yung binili ko kasi hindi ko naman kaya yung suot ng 3, diba? Isa lang yung binili ko, so 35 pesos. Hindi siya nababasa. O sira nga yan wala nga takip yan dito. O napapasukan na ng tubig kung halimbawa
Maghuhugas ako, maglalaba, o kaya pag sinasawsaw siya sa tubig, mababasa yan, kaya madaling masira. Kaya iniingatan ko lang kasi kahit pa paano, ito yung orasan kung saan lagi kong tinitingnan kung malilit na ba ako sa trabaho, kailangan ko na bang magising, anong oras ako matulog. Kumbaga ito yung tinitingnan ko. Siyempre kailangan natin ng relo. Diba? So, huwag niyo isipin na dahil meron tayong mga ganito sa katawan, ay tayo ay mapira. Diba? Hindi tayo mapira, hindi natin kaya at hindi natin afford yung mga tunay. Siyempre, mas maganda pa rin sana yung tunay, pero yun nga lang, hindi natin kaya bilhin yung mga tunay sa ngayon kasi wala tayong sapat na kita at sapat na pera, di ba? Mas inuuna natin yung mga pangailangan natin tulad ng bayarin sa bahay, bayarin sa tubig, bayarin sa ilaw, pagkain, no? Tapos padala ng konti sa anak, konti lang mapapadala sa pamilya kasi alam mo kung bakit. Dahil siyempre konti lang naman ang kinakita natin, yung sahod natin dito maliit lang, di ba? Kakaltasan natin ng pambayad sa bahay, pambayad sa ilaw, pambayad sa tubig, pamasahe, pagkain, no, di ba? Kasi pumupunta tayo sa trabaho, hindi naman pwedeng hindi tayo kakain. Yung samantala nga yung kain natin, di ba? Hindi naman yung ganun kasarap, hindi naman ganun kamahal. Yung tama lang hindi tayo magutom sa isang araw at meron tayong lakas pag tayo ay nagtatrabaho. So, ganun lang po yung buhay-buhay. Relate po yan ng mga iba na katulad ko, di ba? Sa mga negative dyan, sa mga hindi nakakaranas, no, ng mga ganitong sitwasyon, tapos nag-iisip lang na kung ano-ano sa atin, na akala nila ay tayo sensado, hindi naman ganun yun. Huwag tayo masyadong judgmental. Siguro makakapag-isip kayo ng ganyan kung halimbawa tayo ay professional, no? Nandun tayo sa abroad nagtatrabaho. Tapos, hindi tayo made doon, malaki ang sahod talaga. No, talagang malaki ang sahod ng mga yon. At least kahit pa paano, makaka-afford sila ng mga bagay na mas mahal dito sa mga sinusuot ko. Diba? Ito, Louis Vuitton, 35 pesos. Ito naman, Chanel, 35 pesos din. Nandiyan lang sa tabi-tabi yan, no? Diba? Saka dyan, nasa tabi-tabi lang yung Chanel at saka Louis Vuitton. Kaya hindi ako natatakot na isuot-suot ito kasi kahit masalubong ito ng mga masasamang nilalang o baga tabi itong mga managdanakaw, wala silang intensyon na ito ay i-snatch kasi alam nila na hindi dito. Ito na eh. So, diba yun na napit natin. So, nandito tayo ngayon sa Maynila, guys, no? So, nakakalungkot naman malaman at marinig ngayong mga ganong pamumuna ng kapwa natin. So, yun tayo mag-isip. Sa solo parent din, kasi hindi rin madali ang buhay-buhay natin. Nasa sa solo parent, diba? Alam na mga solo parent yan, o mga kapwa ko solo parent yan, diba? Alam niyo yan. Diba? Lalo na yung trabaho mo, minimum rate lang. Minimum rate lang, ha? Lunes lang at saka hanggang Sabado. Pag may holiday, walang pasok. Pag walang pasok, ibig sabihin wala rin sahod. Pag wala ka trabaho, walang sahod kasi hindi naman tayo government employee na kahit wala tayong pasok, basta working hours, ay tawag dito, kahit wala tayong pasok, basta sa gobyerno tayo, may sahod pa rin, di ba? Tulad ng iba, di ba? Pag holiday, imbis na walang pasok, double pay pa yun sila. Eh tayo, nasa private agency tayo, di tayo double pay. Kaya huwag natin asahan na magkaroon tayo ng malaking sahod. Saka wala tayong overtime sa trabaho natin. At saka alam nyo guys, ba't ako nagtitiis sa trabaho na to? Siyempre sa panahon ngayon, ang hirap na maghanap ng trabaho. Huwag ka nang maarte. Huwag ka nang maarte, te. Diba? Ang hirap kayo mag-apply ng trabaho, lalo na dito sa Manila. Lalo na pag nagkakaedad ka like me, o di ba? Nagkakaedad na tayo, 44 na tayo. Pag nag-apply ka ng trabaho, may age limit. O ang age limit na dito is more on 35 years old, 21 to 35, di ba? Bihira na lang ngayon ang mga agency na nag-hire na walang age limit. Kaya tulad nito sa agency ko, suswerte ko nakapasok ako dito kasi hindi sila naghahanap ng age limit, no? As long as kaya mo pa magtrabaho, tanggap ka dito, di ba? Napakaswerte yun, bihira lang. Pero kailangan mo makomply ang mga requirements na mga binibigay nila. Yung mga requirements na, napakarami talaga. Napakarami requirements na kailangan mo isumite para makapasok ka rin dito. Hindi sa basta-basta. Pero bago ako nakapasok dito guys, ang dami kong pinagdaanan na in-applyan na trabaho. Alam mo ba, naging problema ko sa mga previous na pinag-applyan ko ng trabaho guys. Yung iba naman, nag-apply ako, hindi ako pasado sa edad ko dahil hindi na-qualify yung edad ko. Tapos yung iba naman, nagangailangan din ng educational background. So, hindi naman tayo nakapagtapos ng college, no? Tama lang tayo nakatungtong ng college.
Pero hindi naman tayo nakapagtapos, so hindi pa rin qualified doon sa pinag-a-applyan ko ng trabaho noong mga nakaraan. So hindi tayo natanggap. Meron namang iba nag-hire ng trabaho, pero nangailangan sila ng with teaching and personality, with height pa. Eh hindi naman tayo pasado sa height, hindi rin tayo pasado sa teaching and personality, so hindi tayo natanggap. So diba, ganun kahirap, no? Kung mag-a-apply ka naman ng trabaho sa bahay, so ito ha, seeking trabahong katulong sa bahay. Nakailang beses na ako nagpakatulong guys, nakakasawa talaga, lalong-lalo na pagka may mga ugali ka ng amo na hindi makain ng aso. Diba, pagkatulong ka, ang bihira lang na magkaroon tayo ng amo na ituturo ka talaga ng pamilya, re-respetuhin ka, yung ganon. Bihira talaga makatagpo ng ganong amo kayo sa panahon ngayon. So, kahit sabihin natin, mabait yung amo mo, may mga partner din sa family dun sa pinagtatrabaho na may mga hindi maganda ang ugali. Ako kasi guys, ayoko kasi yung, halimbawa, pag ako nagpakatulong, basta ginagawa ko yung trabaho ko tama, pwede mo akong magpagsabihan pag halimbawa may mali ako, kausapin mo ako ng masinsinan, malumanay, hindi yung ang ayaw na ayaw ko talaga sa lahat, yung sinisigawan ako, yung lalo-lalo na pag maraming tao, tapos sigawan mo ako, pag pautos ka, malakas ang busis mo dyan, ako madaling magalit guys. Madali ako magalit sa ganyan, mababa ang pasensya ko sa mga ganyan, kaya sorry sa mga amo ko na sumisigaw na iniwanan ko. Hindi kayo kawalan sa akin. Dahil marami akong pwede pasukan kung katulong lang naman. Dahil alam natin lahat ng trabaho, di ba? Marunong tayo magluto, marunong maglinis, marunong magtrabaho. Kaya natin magtiis. Pero ang ugali, guys, yun ang hindi ko kaya tiisin. Yan ang ugali, hindi ko kaya tiisin. No? Hindi naman tayo pare-pareho. Guys, meron namang iba, tinitiis nila dahil nga, di ba, mahirap maghanap ng trabaho. Kung meron ka naman lang option na pwedeng lipatan o applyan na trabaho, ba't ka magtitiis sa mga ganong ugaling tao? Kasi hindi yan sila nakakapagbigay ng magandang dito, influence sa'yo. Diba? Magkakaroon ka ng mental illness, magkakaroon ka ng anxiety. Diba? Diba ang tawag doon? Diba? Nagkakaroon ka, imbis na pagod ka na sa trabaho, pagod ka na sa mga ginagawa mo sa palibot sa bahay nila, mas nakakapagod pa yung ugali nila. Kaya dapat silang layasan at iwanan. Diba? Kasi may mga ganun talagang tao yung wala pakialam sa tulong nila. Kasi iba ang tingin nila sa tulong nila mababa, diba? Swertihan lang talaga at pangamuhan guys. Kaya, yun, kaya ako nag-decide na, so ayoko na magpakatulong. Gusto ko naman, maiba na naman yung ano ko, yung environment ko. Pwede bang try ko naman yung iba. So, first time ko nagtrabaho sa maintenance crew dito sa school. Pero sa awa ng Diyos, tumagal ako dito guys, no? So, nagugustuhan ko na rin yung trabaho. Kasi siyempre, kahit sabihin natin mahirap, wala namang trabaho na hindi mahirap at hindi madali. Pero at least dito hindi mo naranasan yung murahin ka, sisigawan ka, yung gano'n ng busing mo, di ba? So, pag halimbawa kasama mo na yung sisigaw-sigaw sa'yo, at least may panlaban ka kasi pareho lang kayo, magkasama kayo, kala mo kung sino ka na umasta, di ba? Pero pag kayo amo mo yung sumisigaw, di ba? Di ba na-stress ka naman sa ginagawa mong trabaho, tapos stress ka pa doon sa uwali ng amo mo, masakit sa dibdib yun, no? Nakakaloka yun, girl, nakakaloka, di ba? Kayo kaya mga muhan, tapos gaganon kayo ng amo nyo, di ba? Matutuwa kayo, hindi. Siyempre hindi, no? So, proud ako dun sa mga employee na kayang tiisin ang ugali ng amo. No? Iba nagtitiis kasi wala nang malipatan, wala nang mapuntahan, natatakot silang mag-apply, natatakot silang magsipalaran sa iba, di ba? Tinitiis na lang nila ang kadinunuhan ng amo nila, yung employer nila, yung ganyan, yung kasama nila, tinitiis nila. Pero as long as mayroon pa tayong option na pwede tayong maglipat, maghanap ng ibang amo, siyempre, lipat tayo. Yun nga lang, siyempre, hindi rin ganun kadali yun. So, tulad sa akin, swerte ko lang nakapasok ko sa trabaho dito. Pero yan nga lang, hindi natin swerte kasi sa part na hindi natin kayang i-provide ang mga pangailangan ng ating pamilya. Tulad yan, gusto mo mapadala sa kanila, gusto mo makatulong. Kung ano lang yung matirang allowance sa pera na kinikita mo, yun lang ang kayang ibagi sa kanila. No, kung totoo, kulang na kulang talaga guys. Kaya minsan nag-iisip ako kung ano pa ang gagawin ko na source of income na pwedeng makasupport sa family, pero gusto ko siyang gawin, pero kulang ako sa financial na pwede kong gawing kapital o puhunan sa mga plano ko sa gagawin sana na
pagkakakitaan, no? Maliban dito sa sahod natin. Kasi pag sahodan talaga ang asahan natin dito guys, wala talagang mangyayari. Wala talagang mangyayari sa sahod lang natin kung ito lang ang asahan natin. So, nag-iisip ako ng mga bagay-bagay, pero meron ako naisip na ganito, pero kailangan ko ng puhunan, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. Wala akong magagawa kaya, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Malay mo, dumating yung time na yun, na magkakaroon tayo ng puhunan, magkakaroon tayo ng paraan para matupad yung mga simpleng pangarap natin, no? Para makaahon sa hirap. Hindi ko man pinangarap na yumaman talaga guys. Ang sa akin na kasi pinangarap ko sa buhay is mabigyan ko ng magandang pamuhay yung aking pamilya, yung aking mga anak, makatulong ako sa pamilya kung naghihirap. Yun talaga ang pinaka first na naisip ko, na dream ko na one day pag ako yung masinso, hindi ko kailangan magdamot sa mga kamag-anak ko na nangangailangan, no? Hindi naman sabi nila, oh, kailangan mo mag-isip sa sarili mo. Nandun na tayo, na isipin mo sa sarili. Pag sobra-sobra yung mga biyaya na nandito sa akin. Pero siyempre, doon talaga nasisip ko. Pag pinagkalooban ako ng Panginoon ng blessings one day, halimbawa lang one day, siyempre tutulungan ko yung sarili ko, pamilya ko. Tapos, yun na steps. Step by step na yan. Pamilya ko, kapwa ko, yung ganyan. Diba kasi masarap kasi sa piling yung nakakatulong tayo sa mga taong nangangailangan, na alam natin na talagang kapos na kapos. Kasi sa panahon talaga ngayon, kapos na kapos talaga ngayon. At saka hirap na hirap talaga tayo financially, no? Dahil nga sa ang mahal ng bilhin, ang liit ng sahod, ang daming bayarin. Di ba masakit sa ulo ang ganun guys? Yung problema yan, relate ba kayo dyan? Di ba totoo naman yung mga sinasabi ko? Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa. So, masyado nang mahaba ng aking kwento guys, no? Nakakasawa na papakinggan. Pero yan ang tawag na, yan ang sad reality na nangyayari mostly sa buhay natin. So, swerte yung mga taong mapalad sa buhay, nagkaroon sila ng financially abundant, no? Physically healthy. Pero ang mas mahalaga talaga guys, sa lahat is physically healthy, physically fit tayo, kasi once na malusog tayo, wala tayong sakit, magagawa ng paraan para tayo ay makaahon o maka-survive sa hirap ng buhay, di ba? Kailangan physically fit tayo para lang ang hinihiling ko, no? Para makaprovide tayo. So, that's all for today's guys. Ito lang po muna, no? So, ito po yung school. Mga ano yan guys, mga tag ito, sombrero, pag ba may lindol, ganyan, yun ang gagamitin ng mga estudyante. Nandito tayo sa school. So, nasa likod ko yung mga i-repair pa to ng mga bangko, no, na pwede pang upuan ng mga estudyante. Kasi alam mo naman mga estudyante, minsan makukulit, di ba yan? So, salamat sa mga walang sawang nanonood ng aking vlog. Kahit ito ay ganito lang, sana po may natututunan po kayo sa aking mga ina-upload na videos. So, nagpapasalamat po ako sa inyo guys. God bless everyone. See you to my next video.